Isang magandang balita para sa tourism ng Pilipinas dahil kamakailan itinanghal ang Pilipinas bilang Best Cruise Destination in Asia. And Eunice, can you tell us more about this? First of all, congratulations sa ating pamahalaan dahil muli po, ito, kauna-unahan ng Pilipinas po ay tinagurian na Best Cruise Destination in Asia. So magandang balita to dahil matapos ang 3 taon after the pandemic, ngayon balik na po ulit at masigla na itong cruise tourism natin. At ang maganda po dyan ay nakapagtala na tayo ng 40,000 na cruise passengers. That is from February hanggang September. And we're expecting 40,000 plus passengers more pagdating po yan nitong October hanggang December. Ang galing naman, Eunice. Nagulat kami sa balitang ito kasi although it's a very, very good news, balita ko rin, Eunice, na magdadagdag kayo ng mga ports specifically for cruises. Ako kasi, na-witness ko yan, nakita ko yan. Isang beses na doon ako sa Corimao, sa Ilocos Norte, at nakita ko yung malaking cruise ship. Cruise ship, yeah. Actually, meron nga tayo dyan sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, at dyan sa Manila. Yan yung mga existing natin ngayon. Pero dahil nga, nakita nyo naman, best cruise destination. So, ang mga ports natin, ilalagay natin doon sa mga tourist destination. So, magkakaroon po tayo sa mga susunod na taon na nakaplano na po sa PPA. Ito pong Palawan, Siargao, Camiguin, Boracay at Puerto Galera na cruise terminal po sa mga ports natin. Actually, nandun po ngayon sa Bohol, itong si PPA General Manager Jay Santiago para tingnan yung gagawin na dedicated na cruise terminal sa Bohol na ang mangyayari po ay malapit doon sa Chocolate Hills. Ay, ang ganda. So, kaya pala tayo na bigyan ng ganitong distinction, Asia's Best Cruise Destination is malapit doon sa mga sites. Ganun ba? Pag dumaong ka sa mga sa ports, malapit na yung mga tourist destination. Yes, actually, kumbaga accessible siya via sea travel, lalo na kapag dumaong na yung ports dyan. At ang maganda dito, sumisigla na muli yung tourism industry, pati na yung local community. And they support local products din, lalo na yung mga pasahero. Actually, to announce, meron tayong mga Norwegian cruise line na paparating. At meron din mga taga-Holland cruise line at ang mga taga-Germany. So all of those mga passengers niyan ay papunta dito sa Pilipinas at doon sa mga cruise destination sites, pati na syempre doon sa mga dadaungan ng barko, nakikinabang din pati yung community. Oo, sigurado. Kailan ba magbubukas yung mga ports na yan? Yung mga na-mention mo, meron sa Coron, meron sa Boracay. Kailan yung mga ports na yan mag-o-open specifically for our cruise ships? Actually, nasa pipeline na ito ng PPA. So ngayon nilalatag na natin kung saan-saan siya bubuksan. Pero ngayon nga, nandun si General Manager Jay Santiago sa Bohol para tingnan kung saan ilalagay mismo yung cruise terminal natin. But in the coming years, yes, and meron na tayo ngayon sa Corimao, Ilocos Sur, sa Manila. Ayan, we're expecting din yung mga pagdating ng cruise ship dyan. So, nakakatuwa at congratulations po sa DOT, diba? And recently, launch natin yung Papasyal Tayo campaign na inline din dito talaga sa cruise tourism natin.